Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pang ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong naging resulta po ng desisyon ng COMELEC laban po dito kay Marcoleta, na kung saan ay napakaraming nilabag sa election rules, no? Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, nung inilabas po at nung nalaman ko kahapon yung naging desisyon po ng COMELEC tungkol po sa mga paglabag ni Marcoleta, dismayado po ko. At naniniwala din po ko na hindi lang po ko ang dismayado dito, maging ang napakarami nating mga kababayan. Ngayon ko lang po napatunayan talaga, o mas napatunayan, na basta may pera ka sa bansang ito, mahirap na makasuhan ka. Kahit na meron ka talagang nilabag. Kahit na sandamukal yung iyong mga nagawang kamalian. Ngayon ko lang mas sigit na naintindihan, naunawaan at natuklasan na dito sa bansang ito, pag mahirap ka, kawawa ka talaga. At ang nakikita ko pa, pag mahirap ka, kahit isa lang ang nagawa mong kasalanan, ay pwedeng padamihin. Ibang-iba sa mayaman, katulad ni Marcoleta, napakadami po niyang nilabag. Unang-una, yung hindi niya pag-amin o hindi niya paglabas ng mga pangalan ng mga taong nagbigay sa kanya ng donor. Diba? O hindi paglabas ng mga pangalan ng kanyang mga donors. Sa totoo lang mga kababayan, doon pa lang may paglabag na po siya. Pero hindi na ako magtataka. Kasi, bago nga naman pala si Marcoleta, nauna ng inimbestigaan kuno ng COMELEC etong si Escudero, na kung saan ay umamin na talagang nakatanggap ng 30 million na kung saan donor, mula sa kanyang donor na napakayaman. Pero ano nangyari? Bagamat napakaraming mga paglabag ni Escudero, yung batas ay tila nayurakan. Yung batas ay tila napaglaruan lamang. Yung batas ay tila hindi tumalab sa kanila. Bakit? Unang-una, base sa nakikita ko, maaaring naimpluwensyahan dahil nga naman ang kinakasuhan o yung may mali, may kasalanan, ang may kapangyarihan. Isang senador na kung saan ay napakaraming pera. Ngayon, sa inilabas na desisyon ng COMELEC, isa lang po ang pwede kong tanungin dito. Pwedeng tanungin ko po itong si George Garcia kung anong nangyari. Anong nangyari, Mr. Chairman ng COMELEC? Anong nangyari? Bakit tila basta mga kakampi ni Sara Duterte, tila hindi mo yata magawang kasuhan? O mukha yata nagiging inutil ka? Kahit kitang-kita naman na may paglabag na nagagawa itong mga ito. Unang-una na dyan si Escudero. Tapos ngayon ito naman si Marcoleta. George Garcia, makinig ka. Pakinggan mo ang mensahe ko sa iyo. Magkano ang binigay sa iyo ni Escudero at ni Marcoleta? Magkano, George Garcia? Pwede mo ba kaming bigyan? Paldong-paldo ka, no? Talaga naman, George Garcia. Nakakalungkot isipin, mga minamahal ko mga kababayan, na mayroong chairman sa COMELEC na para bagang nagiging bulag, pipi, bingi. O nagkukunwari lang. Puro imbestiga, puro imbestiga, puro imbestiga. Kahit nakikita naman na talagang may mali, may foul, may paglabag,
may offense doon sa mga ginagawa ng mga senador na ito. Pero halatang halata na hindi tumatalab. Pero hindi na ako magtataka. Tulad ng sinabi ko, mga kababayan, si George Garcia po ay inendorso ni Duterte. Kaya naging chairman ng COMELEC. Hindi po si PBBM ang may gusto sa kanya, kundi ang mga Duterte, maging itong si Sara Duterte. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit kahit mayroon pong paglabag talaga itong dalawang senador na ito, tila nawala na parang bula yung kanilang mga kasalanan. O tila hindi tumalab yung hustisya sa kanila. George Garcia, masyado ka ng halata, pare. Masyado ng halata ang ginagawa mo. Halatang halata na aso ka, tuta ka ng mga Duterte. Binababoy mo, George Garcia. Hindi ko lang alam kung kailan mawawala tong si George Garcia sa kanyang pwesto. Pero ang alam ko, marami sa mga Pilipino ngayon ang gustong-gustong tanggalin na sa pwesto itong si George Garcia. Dahil posibleng sa darating na 2028, pag ito ay nakaupo pa rin bilang COMELEC chairman, malamang magiging kasabwat ito ni Sara Duterte para dayain yung bilangan sa 2028. Naniniwala ko, lahat ng nangyayari dyan sa COMELEC na sindikato, kabalbalan, kalokohan, may alam itong si George Garcia. At dyan siya nagkakapera, mga kababayan. Kaya kung ako po ang tatanungin, dapat palitan na. Alisin si George Garcia bilang chairman ng COMELEC. Dahil walang gagawing mabuti itong taong ito. Malamang, pag inutusan nito ni Sara Duterte na dayain natin ang eleksyon, susunod at susunod ito. Dahil, alam nyo na, aso ito, tuta ito, ng mga Duterte. George Garcia, masyado mo nang binibilog, masyado mo nang niloloko, masyado mo nang ipinapakita ang iyong mga kalokohan bilang chairman ng COMELEC. Halatang halata ka sa iyong pagiging baboy. Halatang halata ang iyong kalokohan. Sayang ang pinapasweldo sa iyo, George Garcia, ng taong bayan. Wala kang kwenta, inutil ka, pulpul ka. Siguro mga kababayan, kaya hindi niya magawa-gawa na alisin itong si Marcoleta o kasuhan itong si Marcoleta dahil baka mas maraming alam si Marcoleta na katiwalian na ginagawa nitong ni George Garcia. Tama ba ako, George Garcia? Takot ka kay Escudero, takot ka kay Marcoleta dahil baka may lihim ka na pwede nilang ibunyag. Balita ko, natatandaan ko nung itong si Marcoleta ay kinasuhan itong si George Garcia, tila naging naging sunod-sunuran na kay Marcoleta. No? Naging sunod-sunuran na siya sa kagustuhan ni Marcoleta. Ano kaya ang tinatago nito ni George Garcia? O baka naman totoo yung mga naririnig namin na ikaw, George Garcia, mas mayaman pa sa mga bilyar dahil sa nagagamit mo ang iyong kapangyarihan para makapaghakot ng bilyon-bilyon. Alam nyo mga kababayan, pag ganito po ang mga nagiging public official natin, kawawa tayo. Kawawa tayong lahat. Sayang lang yung mga buwis natin para sa mga taong katulad nito. Sayang lang yung mga binibigay natin buwis sa gobyerno. Alam nyo ba, nasa oras na ito, hindi nyo ba alam? Napakaraming mga mangingisda na umuuwi sa kanilang tahanan na walang dala-dalang isda at nalulungkot, nahihirapan, nangangamba
para sa kinabukasan nila. Marami mga mangingisda ngayon na nagbubuwis sa gobyerno pero hirap na hirap sa buhay. Nag-aalala sa kanilang suliranin. Nag-aalala kung paano nila babayaran yung kanilang mga utang. Marami mga magsasaka, marami mga trabahante, ang hirap na hirap sa buhay. Pero ito si George Garcia, ang sarap ng buhay. Habang nilulustay, habang binabayaran siya, yun, ang sarap ng buhay ni George Garcia. Laging nasa aircon, nakakotse, may bodyguard, ang sarap ng buhay. Ha? Ang daming pera sa bangko. Pero ang tanong, napapakinabangan ka ba, George Garcia, ng taong bayan? Ha? Napapakinabangan ka ba? O napapakinabangan ka lang ng mga Duterte? Napapakinabangan ka lang ng mga aso ng mga Duterte? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung ako tatanungin, kung ako lang ang masusunod, ayoko muna magbigay ng tax. Huwag muna tayo magbigay ng tax hanggat may mga taong katulad nila na sumisweldo sa taong bayan pero ang pinaglilingkuran ay iba naman. Si Marcoleta, Chinator. Ang pinaglilingkuran ng mga Chino, banbansang China, pero sumisweldo mula sa atin. Ito naman si George Garcia, COMELEC chairman ng COMELEC, na imbis sana ay magiging patas, magiging tagapagtanggol ng mga Pilipinong niloloko lamang ng mga politiko, ay nagiging tagapagtanggol tuloy ng mga Chinator. Milyon-milyon, bilyon-bilyon ang ginagastos ng taong bayan para sa mga politiko. Ganun kadami ang pinapasweldo natin, mga kababayan. Pero karamihan po sa kanila, ang iniisip ay sarili lamang. Hindi nagagamit ng tama yung kanilang kapangyarihan. Alam nyo, sa totoo lang, maganda sana ang COMELEC. Ayos sana ang COMELEC kung yung nagpapatakbo sa COMELEC ay hindi aso, hindi tuta, hindi alipin ng kahit sino mang mga tao dyan. Mga kababayan, kung iisipin po natin, kahit mahirap lang tayo, maintindihan naman natin na marami pong nilabag si Marcoleta mayroon siyang nilabag sa kanyang pagtakbo bilang isang politiko, bilang isang senador. Pero ano nangyari? Kinonsinti po siya ni George Garcia, mga kababayan. Iba na talaga nagagawa ng pera at kapangyarihan. Iba. Pag mahirap, ang nagnakaw ng sardinas, nakukulong ng ilang taon. Pero pag yung mga magnanakaw na mga katulad nila na nakabarong, nakakotse, may kapangyarihan, mukhang hindi tumatalab sa kanila ang hustisya. Mukhang ang naduduwag ay yung hustisya. Yung hustisya nga ba o yung nagdadala ng hustisya? Kaya ang dasal ng taong bayan sa nakikita ko lang, o ipagdasal na rin natin, na sana mawala na sa katungkulan niya ito pong si George Garcia, dahil hindi naman po siya napapakinabangan ng mga Pilipino. Napapakinabangan lang po siya ng ilang mga politiko na mayroong masasamang hangarin, mayroong mga sariling interes. Alam ko na intindihan ninyo ang sinasabi ko, at alam ko nauunawaan ninyo na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ngayon, bago tayo magtapos, meron lang akong sasabihin sa iyo, George Garcia. Yung hayop na katulad mo, yung demonyong katulad mo, yung walang niyang katulad mo, yung walang modong katulad mo, yung magnanakaw na katulad mo, sana naman tubuan ka ng konting hiya. George Garcia, lumuluwa na yung mata mo sa katulonggisan mo, George Garcia. Asang-asa pa naman kami na mabibigyan ng katarungan yung mga ginawa ni Marcoleta. Yung pandaraya niya, panluloko niya. Ngayon, halatang halata na nagiging abogado ka ni Escudero at ni Marcoleta.
Kaya nga ang unang-unang tanong namin sa'yo, George Garcia, magkano ang binigay sa'yo? Alam namin, paldong-paldo ka. Alam namin yon. Kahit hindi ka magsalita sa pagmumukha mo pa lang, George Garcia, isa kang walang kwentang public official. Sa totoo lang. Isa kang inutil. Isa kang ulupong. Yan ang bagay na itawag sa'yo. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo, George Garcia. Kahit bilyon-bilyon pa ang pera mo, hindi mo yan madadala sa impyerno. Maniwala ka sa akin, George Garcia. Kahit isa sa mga perang ninakaw mo, o kahit isa sa mga perang napunta sa'yo gamit ang kapangyarihan mo, hindi mo yan madadala dun sa impyerno. At natitiyak ko, George Garcia, yung lahat ng panloloko mo, pandaraya mo, yung pagiging alipin mo sa mga Duterte o sa mga alipin ng mga Duterte, ay sisingilin sa iyo yan. Dahil taong bayan ang niloloko mo, George Garcia. Baka nakalimutan mo na kahit ikaw pa ang may-ari ng mundong ito, mamamatay at mamamatay ka rin. Haharap at haharap ka sa tunay na hukuman. Hindi ka makakaligtas, hindi ka makakapagsinungaling. Hindi ka matutulungan ni Sara Duterte, hindi ka matutulungan ni Escudero o ni Marcoleta. Mananagot ka. Kaya ako sa'yo, George Garcia, habang buhay ka pa, sana naman matuto kang gumawa ng tama. Sana kahit minsan sa buhay mo ay nakagawa ka ng tama para sa bayan. Kitang-kita talaga. Hindi na ako magtataka mga kababayan kung bakit na-dismiss etong si Escudero. Unang-una, kung maalala po ninyo sa mga hindi nakakalam, kliyente niya abogado siya dati ni Escudero Kaya hindi na ako magugulat kung bakit si Escudero hindi tumalab sa kanya yung COMELEC offense na nagawa niya. Nakakalungkot mga kababayan. Sa totoo lang. Sobrang nakakalungkot. Dahil maraming mga ahas. Mabuti pa yung ahas dito sa gubat sa amin. Talagang masasabi natin mas mabait pa kaysa sa ahas sa syudad. Yung ahas sa syudad, talagang masasabi mong demonyo pa sa lahat ng demonyo. Kaya para sa akin, wag na tayong umasa kung ano man ang magagandang magagawa ng COMELEC. Dahil hanggat nandyan si George Garcia, maraming katiwalian na mangyayari dyan. Maraming magaganap na hindi tama. Kasi nandiyan dyan yung isang ulupong. Kung si Pablo ang tatanungin natin, kung buhay lang si Apostol Pablo, baka higit pa sa mga sinasabi ko, yung sasabihin niya tungkol dito kay George Garcia. Para sa akin, etong si George Garcia, mas matindi pa sa apostol ni Jesucristo na si Judas. George Garcia, kahit hindi ka umamin, alam namin, paldong-paldo ka. Dami mo ng pera, dami mo ng sasakyan. Grabe, sana all. Pero ganun pa man mga kababayan, hindi po tayo titigil na magsalita at isiwalat ang kanilang mga kasamaan. Dahil yan po ay ating katungkulan. Yan po ay ating obligasyon sa taong bayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.